take it call by call. Isang napakalamig po na araw ng Thursday, mga ka-RNG. Siguro po maraming nagugulat, bakit biglaang nagkita-kita tayo ngayong gabi? Ako pa rin po, si Randy Guzman na nakakasama po ninyo tuwing umaga sa Morning Balitaktakan at naghahatid naman po sa inyo ng napapanahong mga balita tuwing alas 6 ng hapon. Pero every Thursday, 7 p.m. will be a special day dahil tuturuan tayo kung paano nga ba magnegosyo. Kaya't lagi nyo yung aabangan, ilagay na niya yan sa inyong mga kalendaryo. At sino pa nga ba ang makakasama natin? Syempre, ang isa po sa tagapagtaguyod ng hanap buhay dito sa lungsod ng Baguio, Ma'am Solgo. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. At napakasaya ko itong ating launching ng isolve natin yan. Alright, isolve natin yan. Tunog pa lang, halatang tutulungan ka na sa iyong buhay. Ma'am Sol, ano po ba ang goal at ano itong isolve natin yan? Yan. Ang isolve natin yan, ang layon natin ay magbigay ng inspirasyon. Lalong-lalo na doon sa mga gustong magnegosyo. Okay. At yung mga success stories ng ating mga maliliit na negosyante, Okay. I think yun ang magiging gabay para yung sa kagustuhan ng mga kababayan natin na umasenso. Okay. Hindi lang sa kanilang ginagawa, trabaho, at lalong-lalo na sa pangkabuhayan. Okay. At hindi lang yan, balita ko ma'am, hindi lang inspirasyon, kundi talagang gabay dahil may mga makakausap din tayo na magtuturo kung paano po magsimula ng negosyo. Yes. Alright. Bakit po negosyo? Kasi ito yung iniisip natin na actually when we talk about negosyo, ito hindi naman yung kagad malaki. Opo. Yung mag-uumpisa sila sa maliit. No? Lahat naman ng bawat malalaki nag-uumpisa sa maliit. Yes. No? Kaya yun ang dapat nating bigyan ng diin sa ating mga kababayan. Hindi lang naman kagad malaki ang dapat titingnan, kundi small beginnings. No? Yes. Step by step, maybe slowly. No? At hindi nila alam, nandun na sila. Okay. No? Kaya itong mga eksperto rin na makakausap natin ngayong gabi rin, sila yung magbibigay din ng gabay, no? Kung paano yung mga dapat na mga requirements, Okay. para yung pag-uumpisa nila, they're already at the right path, Okay. the right way, no? At walang magiging problema Okay. sa kanilang pagninegosyo. Napakaganda po ng adhikain po ng ating isolve natin yan. Pero aside from the individuals and agencies na ating makakasama po dito sa isolve natin yan, ay gusto din naming ma-inspire sa inyo. Kasi ma'am, isa rin po kayo sa mga nagsimula sa maliliit, and then lumaki ng lumaki dahil sa pagtsatsaga at sa inyong mga sakripisyo at sa pag-aral mismo ng pagnenegosyo. Balita ko nga po, nagsimula kayo sa simpleng pagluluto-luto sa kung saan kayo nagtatrabaho. Kwentuhan nyo naman po kami, ma'am. Yeah. Alam mo rin, ako nag-umpisa bilang teacher, no? Ako ay nag-graduate sa Universidad ng Pilipinas. Ang aking kurso is AB Political Science and History. At yung ating masteral degree ay sa Public Administration. Okay. Na may specialization sa local government. No? Okay. Kaya mga itinuturo nating kurso noon, political science, history, Asian studies, at public administration. Malayo sa negosyo. Bakit po Malayo. naging negosyo po Oo. bigla ang pinasok Pero nyo? alam mo, nung ako'y
teacher, ha? Hindi ako nahiya. Okay. Natuto akong gumawa ng tusino. Oh. No? Kaya ako sa eskwela noon, ang tawag sa akin, yan na si Mrs. Tusino. Mrs. Tocino. Oo. Okay. Kasi, kumbaga sa akin, iniisip ko, yun ang pagdagdag ko, pandagdag income. I just would like to augment the small income of a teacher, no? At lumalaki ang pamilya, siyempre, maski makalibre man lang ng gatas o pandagdag sa mga dadampitin ng mga bata, yung mga pangangailangan. Yun ang first first goal ko noon na may dagdag dun sa konting kita Okay. naming dalawa ni Kong Mike. No? Hindi lang yon, no? I think napakagandang pundasyon para sa akin yon. Yung bang lahat ng mga bagay, sabi, sa pagtsitsaga, no? Pinaghihirapan. Pinaghihirapan, doon ko natutuhan yung value of hard work. Okay. Na kailangan na hindi tayo makontento doon sa ating pagka-empleyado lamang. Iniisip ko na magkakaroon tayo ng extra income. Hindi lang pala extra income, yung aking matututunan doon o makukuha. No? Okay. From Tocino, lumaki po. Ano pa pong binenta po ninyo? Ako, lahat nga walking store ako Nako, opo. May bigas, Oy, bigas. may tsinelas, damit ng mga teachers. Kaya nga, even cook food, no? At that time, natuto rin ako. At yun nga, kaya ang sinasabi ko nga doon sa ating mga women sa barangay, alam niyo, pinakamayaman ako, ha? Oo. Pinakamakapal yung bulsa ko. Every week. Opo. Kasi weekly ang bayad nila sa akin. Ay, di ba? okay. So, from there, natuto akong nagnegosyo. Nakaipon po kayo from selling ng kung ano-anong maliliit na Yeah. products. Nagkaroon ako ng yung konting puhunan ko sa Tocino, yung mga iba kong items, consignment. Pero from there, nalibre ko yung maraming gastusin sa bahay at nagkaroon ako ng konting kapital. Okay po. Sabi ko, napakasarap ng feeling sa isang may bahay na may sarili kang pera Okay. na hindi ka nagdidepende sa asawa mo. And I think that's one way of empowering also, no? Yung mga kamukha nating mga nanay ngayon na nag-uumpisa na nakakatuwa nga Pag naiisip ko yon, sabi ko, ang hirap talagang mag-umpisa. Kaya ako, pinagmamalaki ko sa ating mga kababayan rin. Kami ni Kong Mike, hard beginning. No? Okay. Pero napakaganda kasi yun lang naging pundasyon namin. Okay po. Later on, doon kami, siguro kaya ganun kami naging driven, na ganun kami mapursige, it's because of that. And ano po ang kwentong 2,000 pesos po ninyo? Parang dahil sa 2,000, isinabak nyo ang 2,000 piso po ninyo para sa isang negosyo, ano? Parang ito ay sa mga kitchenware or ano pong kwento? Yeah, oo. Yung 2,000 pesos na yun rin, malaki ang narating, no? Opo. Ano po ang binenta nyo or saan po kayo namuhunan sa 2,000 pesos? Sa mga Imperial Wares, yung mga melamine, under Permaline Incorporated, dahil dun sa 2,000, lumaki sa 4,000, naging 30,000, hanggang nabigyan kami ng character loan ng Metrobank. Okay. At napalaki namin yon dahil nag-boom yung negosyo na yon dahil wala kaming masyadong kakumpetensya at that time. Okay. Doon nanggaling yung first house and lot namin. First house and lot. Yes. Doon po sa ating 2,000 pesos. Yes. Dahil nag-decide ka, Ma'am Sol, isang teacher na I have to go into doing business hanggang lumaki po. Nang lumaki. Is this the reason po kung bakit meron yung naririnig ko din na go and serve livelihood? Yeah. What is go and serve livelihood, ma'am? Alam mo, dahil siguro sa inspirasyon ko, nung ako'y nag-uumpisa. Nag-uumpisa kami ni Kong Mark, no?
sabi ko, gusto ko ring ibahagi yon, yung experience na yon, yung inspirasyon na yon sa ating mga nanay. Okay. Nag-umpisa ako sa mga nanay Mhm. ng daycare. Oh. At napunta ako sa mga women na, sa mga barabarangay. Okay po. So, naisip ko siguro kung mabigyan natin ng kaalaman Mhm. sa Go and Serve Livelihood yung mga nanay natin, baka yun magiging umpisa para makapagnegosyo sila, Mhm. makakontribute sila sa income ng kanilang mga pamilya. Ibig sabihin po, umiikot po mismo kayo sa mga barabarangay, aside from sa mga nanay. Sino pa po yung tinuturuan natin? And ano yung mga basic or ano yung mga tinuturo mismo po natin? Noong we started this 2014, hindi pa Wow. congressman si Kong Mike. Yes. Okay. At lahat-lahat na, no, nandun na yung mga puto, pichi-pichi, kutsinta. Tapos we expanded to Tocino, food processing na yan, no, langgunisa, siomai, embutido, baking, even baking, no. At even urban gardening nga, Gardening. napunta na kami. Kasi sabi namin, farm to market, yung mga nanay, kung ano yung napoproduce nila sa bahay, they could also make use. No? I'm giving them free ingredients. Wow. Yun ang pinaka-importante namin na i-contribute. Mhm. And at the same time, there are so many qualitative effect na nangyari sa mga nanay, no? Mhm. Natutong nagnegosyo. Okay. Kaya sabi ko, even during the pandemic, Mhm. na nawala ng trabaho yung kanilang mga asawa, Mhm. yun ang naging pantawid nila. Yung pagluto-luto nilang yun ang na-deliver nila sa neighborhood, Okay. sa komunidad. Mhm. And even before that, they really started their own business, Mhm. respective businesses. Okay. At doon sa mga businesses na yon ay umusbong yung mga maliliit na mga naglalako-lako at nakita ko talaga how empowered yung ating mga kababaihan. Okay. Ma'am, maisingit ko lang po, naniniwala po ba kayo na lahat naman ay kayang magnegosyo pero hindi lahat ay nakatatanggap ng suporta? At ano po ang thought po natin dito? Gaano ka-importante na merong suporta, merong naniniwala, gaya po ninyo ni Kong Mark po, sa mga nagsisimula sa negosyo? Oo, kasi alam mo, dapat talaga tayo, ako, si Kong Mark, bilang isang public servant, at ako, na-involve na rin nga ako dito, no? Dahil habang siya'y nasa kongreso, parang, at first, parang naging libangan ko lang, no? Pero nakita ko kung gaano ka-importante pala na bigyan natin ng empowerment, Mhm. turuan natin sila para they'll be self-reliant, Mhm. self-sufficient by themselves. And I think from there, yung mga kababaihan natin, hindi lang kaalaman ang binibigay natin. We taught them how to stand by themselves. Mhm. At yung kabuhayan na yon, I think yun na yung nagpabago ng maraming buhay. Okay. Kasi yung mga natuto ng manicure, pedicure, I think I've heard even before the pandemic, nakapagtayo sila among Salon. themselves ng, hindi lang salon maliit na parlor Oh. sa barabarangay. Yes Parang po. ganon. Wow. There are some cases na gano'n. Okay. At yung iba, nag-click talaga sa pagluluto. Okay, so Yeah. this is what isolve natin yan is all about. All about empowering, all about teaching them how to start a business and kung paano i-sustain ang ating negosyo. Napakaganda po ng Adhikain and I am very excited to watch every Thursday ng 7 p.m. sa atin pong pagbabalik ang mga ano ba ang pwede natin itawag, mga isolve natin yan. Ay makakausap naman ni Ma'am Sol at tuturuan tayo ng DTI and ng iba pang mga nagsimula sa kanilang mga negosyo kung paano nga ba dapat magsimula ng maliit na negosyo. Kaya tutok lang, magbabalik ang isolve natin yan.
your first step to success. Success. Nagbabalik po kami muli, ang isolve natin yan. At ngayon pong segment naman natin na ito, meron po tayong mga eksperto na inimbita para naman po magkakaroon ng gabay yung ating mga maghahanap buhay. Lalong-lalo na yung mga gustong magnegosyo. Alam nyo, ang ating mga expert na sinasabi ko, andito po, Ma'am Crisma Cassandra de la Cruz, ng Otop Hub, Baguio, at Layad di Cordillera rin. And of course, ang ating makisib na taraki ni Sir Peter Alidem, III, ng DTI Baguio Benguet. Hello. Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat at Yeah. Ma'am Sol, and Yeah. good evening po sa lahat ng mga viewers. So thank you po for having us. Yes. Okay, thank you for inviting us, Ma'am Sol, and Yes. maulang gabi sa ating mga viewers dyan. Yes. Nako, thank you very much. At talagang napakalaking karangalan sa amin ngayong gabi na kayo'y maimbita. At I think you can give us inputs. Bigyan natin ng gabay yung ating mga kababayan na gustong magsimula ng negosyo. No? Sir Peter, lagi nating naririnig yung MSMEs. Tingnan mo ako rin MSMEs. Ano po bang ibig sabihin nun? Okay, so ang MSME po is acronym ng Micro, Small, and Medium Enterprises. Okay? Wow, yung pala. So, itong ating mga MSMEs ay mga individuals na engage into trading or services, Yes. and kasama na rin dyan yung sa agri-businesses. And okay. then, sila po ay nakaklasify sa kanilang mga assets, ano? Yung ating mga micro enterprises is yung mga may assets ng 3 million and below. And then yung mga small is above 3 million up to 15 million. And yung mga above 15 million up to 100 million is classified sila under medium enterprises. So, yun po ang Wow. ibig sabihin ng MSME. MSMEs. Wow. So, ano pa po yung ibang kasi yung mga nagtatanong sa akin, Ma'am Sol, paano po kami makakarehistro? Gusto nilang ma-legitimize yung kanilang pagnenegosyo. At I think makakapagbigay po kayo doon ng konting impormasyon. Sir Peter, no? Yes. Kung paano po yung registration sa DTI natin? Opo. So, pagdating po sa DTI, kung kayo po ay isang sole proprietor, sa DTI po kayo lumapit para kapag-register ng inyong mga negosyo, So, madali lang po ito. Online na po ang registration natin ng business name registration. Kung kayo po ay may internet sa bahay, mayroong cellphone o laptop, pwedeng doon na po kayo mag-register. Madali na lang po. And then,
mai-email po sa inyo yung inyong mga business name registration certificates. Kayo na rin po ang magpiprint noong certificates ninyo. So, hindi nyo na kailangang pumunta sa DTI office para magpa-rehistro. Okay? So, punta lang po kayo sa ating website, which is yung bnrs.dti.gov.ph. Meron pong mga steps to follow doon kung paano mag-register ng inyong mga negosyo. So, ganun po kadali, Ma'am Sol. Ay, wow. At salamat po on that aspect. Meron pa po akong gustong itanong, Sir Peter, kasi narinig ko rin, meron po kayong mentorship na pwedeng i-provide, lalong-lalo na po doon sa ating maliliit na negosyante, na yung mga nagninegosyo na at yung gustong magnegosyo. Opo. Ang DTI po ay nag-provide ng free trainings and seminars sa ating mga existing and startup na mga negosyo. And punta lang po kayo sa ating DTI offices para mag-inquire. So, doon naman sa mentorship na tanong ni Ma'am Sol, meron po tayong programa which is yung Kapatid Mentor Me program. So, ito yung mga mag-undergo yung mga enrollees ng 12-module course. Ito ay which covers yung iba't ibang aspect ng business operations. Okay? So, kung kayo ay meron ng 1 year sa inyong negosyo, Filipino citizen, at least 18 years old, pwede na po kayong mag-apply sa ating KMME program. Sa taong ito po is tapos na po yung ating KMME program ngayon. Okay. So, para sa next year po, mag-start po ang application as early as January. And then, mga April po yung start ng ating Module 1 or yung launching ng ating KMME program. Sir Peter, alam nyo, aksidente po ako napunta sa OTOP. Naghahanap ako ng mga pang-gift this Christmas. Kaya ko po nakilala si Ma'am Chrisma doon sa ating OTOP at Layad de Cordillera. Ano po ba yung mga sample nyo na mga MSMEs na nasa OTOP po natin, OTOP Hub? Karamihan po ng mga sample products po na nasa ating OTOP Hub is syempre galing sa ating mga local, which is yung mga small businesses dito sa Baguio and Benguet. So, tinutulungan natin sila together with Layad de Cordillera para mai-promote or maipakita sa mga consumers or mga customers yung kanilang mga products. And siguro mas maididetalya ni Ma'am Charisma yung kung paano yung operations nila doon sa OTOP Hub. Ma'am Charisma, ano po yung OTOP? Ayun po. So, ang OTOP po means one town, one product. Yes. Actually, ang OTOP po, it is an international program. It originated po actually from Japan's One Village, One Product at inadapt po dito sa Pilipinas since 2002. So, OTOP po is actually a program under DTI which helps promote po yung ating mga MSMEs. Tutulungan po nila ang MSMEs para po pagandahin palalo at pa-level up, sabi pa nga po nila, ang kanilang mga businesses. So, under po ng OTOP, actually, they have two components. So, one is the OTOP Next Gen, which is actually the supply side of the program. Ibig sabihin po nito, dito po nagbibigay ng mga programa ang DTI together with the other LGUs, NGOs, and private sectors para po sa ating mga MSMEs, tulad po ng mga product development, ano pa ba, mga packaging solutions, labeling, kanila din pong intellectual property, tumutulong din po sila about doon po sa aspetong yon. And then, kung sabi po nga nila, kung may supply, there's a demand. So, ang second component po ng OTOP, it is the OTOP Hub or OTOP Store. So, that is the supply
that is the demand side of the program. At doon pumapasok ang Layad de Cordillera. So doon po, showcase po ang mga graduates ng OTOP Next Gen, ng mga produkto po doon, para ibenta at i-market po sa ating mga consumers. Yes, yeah. I think yung mga question ko noon, yung mga itinatanong sa akin, kayo pala yun, no? Kaya ngayon, siguro yung mga viewers na mga nasa barangay, mostly yung mga trainees natin, ayun nga, narinig na nila ito. Kasi doon, we have questions about packaging, labeling, at how do we market. Actually, that is the most critical part eh. Sabi sa akin ng mga women, Ma'am Sol, we have the product, but we don't know how to market. Meron ka pa kaya ma-advise sa kanila, Ma'am Crisma? Tama po yan, ma'am. Kaya po, actually, bumuo ang DTI ng programa po ng OTOP Store, OTOP Hub, para po sa mga MSMEs na nag-uumpisa na wala pang physical store. So, doon po nila umpisahan na i-showcase ang kanilang product, i-display at ibenta. So, yun po yung kagandahan. And at the same time, actually, hindi lang po yung produkto ang i-improve ng OTOP. It's actually the owner, the business owner itself. Kasi po nagkakaroon po ng trainings para po sa kanilang growth and development as an entrepreneur and as a business owner. Napakapalad ko nga nung nagpunta ako doon, Ma'am Crisma, na tinitraining natin inyo, no? Yung mga group of women that time on digital marketing. And I think yun ang kailangan ngayon, no? Yes, ma'am, because we're into digitalization, so Yes. kailangan po natin para makipagsabayan. Natin. Opo. Yeah, makakasabay tayo, no? At I've heard also na doon nag-e-export na yung mga iba nating MSMEs. Yeah, I think Singapore yung narinig ko, no? Yung isang gourmet food doon na linya ay ganito na ang narating. So very inspiring, no? Very inspiring talaga yung nagagawa ng OTOP. Of course, under DTI, at saka yung ating Layad de Cordillera, no? So, ano ang payo natin para doon sa mga magsisimula? Ma'am Crisma o Sir Peter? Para po sa mga nagsisimulang magnegosyo, wag po kayong mahihiyang magtanong sa ating mga local government units, especially po ang DTI, kasi sa first step actually ng business is to register your business. So, wag po kayong mahihiyang magtanong, and of course po, wag po rin po kayong mahihiya na wag niyo pong kalimutan din na manood ng mga programang katulad po nito, ang isolve natin ito, para po magkaroon po kayo ng additional knowledge kung paano po mag-start ng negosyo. Yes. Nako, napakaganda, no? At I think na itong pagsisimula ng mga mag-uumpisa, ngayon pa lang, parang nakikita ko ng excited silang lahat, no? Ako mismo na-excite, Ma'am Crisma and Sir Peter, na alam ko malaki ang kapupuntahan nitong ating programang isolve natin yan, no? Yes, ma'am. At sabi ko nga, ito man lang maliit na bagay na ito, we can help, no? Sa ating mga kababayan. Kasi we believe if we empower these people, ito na yung simula na makaka-put up tayo ng mga maraming hanap buhay, and this will directly contribute sa ating ekonomiya, no? So, magbabalik po ang isolve natin yan para sa kwento naman po ng mga aktual na nagninegosyo na mga kababayan po natin na ilalagay po natin sila sa next segment. Thank you.
to success. Mga kasolve, narito po muli ang isolve natin yan. Ngayon naman po, meron po tayong mga i-interviewin, makakapanayan po natin ngayong gabi. Ang ating bisita, si Sir Nolan at si Ma'am Maribel, si Levi Porte ng Cocina Food Products Manufacturing. Kaya po, salamat po, Sir Nolan. Salamat din po sa pag-imbita sa amin dito, ma'am. At, Good evening po sa inyo lahat. Ma'am Levi, Assalamualaikum po sa inyong lahat and good evening po, Ma'am Sol at sa mga nanonood. yeah, marami pong salamat. At talaga pong kami blessed na kami maging parte po nitong inyong mga success stories. Gusto po naming marinig yung inyong istorya na magbibigay inspirasyon po sa ating mga viewers, sa ating mga kasolve. So, Sir Nolan? Ako po si Nolan. Actually, ako po yung tigaluto sa aming kusina. Siya po yung talagang amo eh. Siya yung boss ng aking may bahay po. Opo. Manufacturing facility po kami na nagpa-process ng mga bottled products. Yeah. Mga products po namin is tulad ng chili sauce, ube halaya, fermented shrimp po, Or na burong hipon po. Inspired naman po siya from yung delicacies po natin dito sa Philippines. Sa Pilipinas. Yeah. At paano po kayo nagsimula? Actually po ito pong chili sauce ginagawa namin yan ginagawa ko po since 1996 eh. Yun nga lang po is nag-abroad kami. Tapos medyo natagalan po kami sa abroad. Bali kababalik lang po namin last year. So dito po kami nagsimula na sabi namin makipagsapalaran kami dito sa Pilipinas. Kasi sabi nga daw po nila it's more fun in the Philippines. Tapos yun tinry po namin itong mga bottled products na to. Tinignan namin kung papatok ba sa masa. Opo. So ano naman po ang resulta? Sa ngayon po, medyo hindi ko naman po masabing maganda na, pero unti-unti po siya nakikilala. So nagsimula po kami sa paisa-isang benta sa isang araw, minsan wala.
Minsan sa isang linggo, wala, mga ganun po. Ngayon po, medyo, kahit pa paano naman po, may mga nagme-message, may mga nagsasabi na kahit pa isa-isa, is may regular na bumibili na po. Opo. Talaga pong mahirap pang magsimula. Napakahirap po Pero- talaga. Opo. Pero alam nyo, ganun lang talaga ang negosyo, no? Kaya, meron ba kayong alam na mga katangian ng mga negosyante na kagaya nyo, lalo na sa ganitong mga klase ng negosyo, ano ang mga katangian na nakikita nyo? Ma'am Levy. Siguro po, actually po, ang asawa ko po, siya po ang nag-attend sa KMME. Yun po yung isang programa po ng DTI. Kaya po napakaswerte natin kasi yung marami po tayong ahensya sa ating gobyerno na tumutulong po sa atin. Ang inihintay lang po nila tayo, minsan sila na nga po lumalapit sa atin. So, natutunan po namin na dapat talaga meron tayong disiplina at desidido tayo sa gagawin nating negosyo. At pag nandun na tayo, dapat, yun nga sabi nila, kapalan daw natin ang mukha natin. Kasi kung sino-sino talaga ang lalapitan natin para i-showcase yung ating produkto. Yeah. Oo. Ganun lang talaga, no? Maraming challenges, Sir Nolan. Challenges po, napakarami po eh. Isa na po dyan, unang-una pag magsisimula kayo, kung yung funds po, yung pondo, saan kayo kukuha? Kasi hindi naman po lahat ng nag-uumpisa may sapat po na pondo. Yes. Kumbaga, yung iba dyan nagsisimula lang po sa maliit na halaga. Yung iba naman po na medyo may kayo or may pampondo is hindi naman po nila alam kung anong gagawin nila anong negosyo ang gagawin nila. Dito po kasi kailangan determinado kayo. Yun nga po, sa isang negosyante, sabi nga po nila, hindi pwedeng mahiyain. Yes. Kasi kung sino-sino taong kakausapin mo, araw-araw iba-ibang tao. Lalapit ka sa mga ahensya ng gobyerno. Pag mahiyain ka, wala pong mangyayari sa inyo. Kumbaga, kailangan yung lakas ng loob, tibay ng dibdib. Yeah, Mga ayun. challenges po, andyan po, hindi po yan mawawala. Andyan po yun pa, naglabas ka ng produkto, hindi naman pumapatok sa masa, hindi naman siya binibili. So, sa gabi, hindi ka makatulog. Iniisip mo, ano kaya ang gagawin ko sa produkto ko para magustuhan ng tao? Dapat ba Yes. ipatikim ko sa lahat para pag nasarapan sila, ibibili nila yung produkto ko? Parang ganun po ba? Siguro po, yun din, importante talaga, open tayo sa learning. Para po, kasi yun po ang magdadala sa atin sa success. Yung marami po tayong natututunan from support din po from sa ibang mga tao. Tulad namin po, hindi naman po kami nag-umpisa na kami lang. Meron din po kaming support na galing sa mga kaibigan o nakilala sa mga training, sa workshop na free po na binibigay ng gobyerno. Wow, napakaganda. Sabi ko nga, ganun talaga ang nag-uumpisa eh. Kasi kami rin ganun. Nag-umpisa sa maliit. Kaya, wag mawawalan ng loob, Sir Nolan. Opo, No? opo. Levi? Totoo po yan, opo. At talaga, kumisan, parang susubukan ka eh. No? Kaya sinabi mo, determinasyon. Kailangan talaga, nandun yung determinasyon mo to succeed. Opo, No? opo. Totoo po yan. It is that goal to succeed. Yun, that will be the very thing that will fuel you. No? Magiging driven ka in everything that you do. No? So, bakit Consigna pala? Consigna. Consigna po. Opo. Consigna. Opo. Ang pinangalan nyo sa inyong negosyo. Consigna. Actually po ito, inisip po kasi namin nakaraan. Gusto namin ng kakaiba kasi kung kusina or ano, parang pangkaraniwan na po yung ginagamit dito sa Pilipinas. So, kusina po is isang dahilan po din yan kasi ang word po kasi na kusina is the kitchen. Ang kusina is okay. Portuguese. Wow. So, the kitchen in English or the art of cooking. Okay. Naisip po namin yung kusina kasi may lahi po kasi kami ng, wag na po ako, yung mother ko po is half Portuguese. Yeah. Kaya po parang magandang isunod para at least kakaiba Yeah. po ba? Oo. Kaya pala mistisong-mistiso ang ating kapatid na Nolan. Namumula lang Oo. po dahil sa kaba. Yeah. Oo. At ano ang ino-offer niyo mga produkto? Ito po yung, Besides yung kaninang
in-identify nyo sa amin. Opo. Oo. Sa ngayon po, ito po ang mga binibenta namin sa market na nag-start po kami dito sa Baguio, yung ube halaya, chili sauce, yung atsara, yung burong hipon na may regular at classic, Yeah. regular at spicy po. Sa ngayon po, dito po na kami nagfo-focus po. Kasi sabi nga po ng mga mentors namin is, wag mong biglain, unti-untiin Yeah. lang. Kumbaga one at a time. So, pag maganda po ang response ng market dito is, siguro po, every 6 months or at least once a year, magdadagdag po kami ng product. Opo. Meron ba kayong FB account? Meron po. Yeah, Ma'am Opo. Levi? Yes, meron po. Siguro, ikwan nyo. Kasi that's one way Opo, of helping you market Yes po. your opo. products. Malaking bagay po ang social media Yeah, talaga ngayon. Yes, Opo. yes. Actually po, ang DTI din, sumusuporta din po sa mga MSMEs po na may mga products na kinakalat din po nila. And ina-encourage din po nila kami na i-market sa, halimbawa, sa mga trade fairs po, yung ganyan. Oo. Yeah. Kaya, yung FB account, siguro i-detalye mo yung sa FB. Yung FB account po Oo. namin is www.facebook.com/Acozinha. Acozinha po, H-A-H. Pero ang pronunciation po ng products namin is Acozinia. Ako, sino? Pero madali naman pong mahanap yun. Salamat po. Yeah. Ano naman ang maipapayo nyo, Sir Nolan? Sa mga nag-uumpisa. Ma'am Sol, siguro ang isang maipapayo namin na tulad din nga po ng sinabi sa amin ng mga mentors namin, tsaka ng DTI na po, unang-una, bukas po lagi ang pintuan ng DTI para sa mga nagsisimula, para sa ating mga MSMEs. Kulang na nga lang po, tumira ako sa DTI para, kumbaga, ayoko na pong humiwalay sa kanila. Opo, kasi talaga ang laking bagay po, ang laki na itutulong nila sa mga nagsisimulang negosyante. Tapos, yun nga po, sabi din ng mga mentors namin, huwag kang basta pasok na pasok sa isang negosyo. Alamin mo kung ano yung problema at kailangan ng merkado. Doon ka magsimula. Kasi pagka nakuha nyo po, natumbok nyo po yung problema or gusto ng merkado, hindi na kayo mahihirapang ibenta at elok yung service yung papasukin nyo. Yeah. Saka yun po, dapat desidido kayo, wag yung urong sulong. Pagka naumpisahan nyo po, dire-diretso. Opo. Walang atrasan. Opo. Ayun po, opo. Napakaganda. No? At maraming salamat, Nolan at Levi, Salamat din po. Salamat din po sa Sa- inyo. Opo. Opo. sa inyong pagpapaunlak sa amin na kayo yung aming buena mano Oo nga po. Oo nga po eh. na Salamat mga ng negosyante marami. na i-interviewin dito sa aming isolve natin yan. Na sana yan ito isang magandang umpisa rin para sa amin na makatulong sa ating mga viewers, sa ating mga kababayan na gustong mag-umpisa. Maraming salamat din po sa inyo, Marcol, at sa inyo pong lahat na nanonood. Salamat po ng marami.